Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong sinisimula natin ang siyam na araw na paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Kristo. Hinihikaya tayo ngayon na maglaan ng panahon upang sa pamamagitan ng mga pagbasa na ating mapapakinggan, mapagpulutan natin ito ng aral na hindi lamang magsisilbing inspirasyon na magandang pakinggan habang nasa loob ka ng simbahan, kundi mga aral na kung saan babaunin hindi lamang dahil tayo naghahanda sa Kapaskuhan, kundi mga aral na dapat tumatak at magbago sa ating pamamaraan ng pananaw at magbago sa ating mga prinsipyo sa buhay. Dahil ang hangad natin ay mamayani palagi ang kalooban ng Diyos na ito ay masundan natin. Kaya naman yamang ang taong darating ay itatakda ng Papa Francisco bilang taon ng Jubileo na siyang bubuksan sa araw ng Kapaskuhan. Mainam na ang siyam na araw na ito ay mga araw na kung saan maglalaan tayo ng programa na susundan upang sa gayon ang mga aral na ating mapulot ay isang paghahanda rin na dapat nating gawin sa taon ng Jubileo. Kaya ninais ko ngayon ng araw-araw maglalaan ng isang letra na uunti-unti nating bubuksan upang makumpleto ang isang salita na may siyam na letra na may kaugnayan sa darating na Pasko at darating na Jubileo. Gayon din mula sa letrang iyan, kukuha tayo ng dalawang konkretong aral na may kaugnayan naman sa mga pagbasang ating napakinggan. Kaya naman sa unang araw na ito, ang unang letra ay ang letrang I. Ang letrang I, unang-una nangangahulugan sa salitang Ingles, enthusiasm. Bakit enthusiasm? Ang enthusiasm nangangahulugan sa Tagalog, pananabik. Yan ang napulot natin na aral sa Ebanghelyo. Ang pananabik ni Juan, na matapos pagkalooban siya ng misyon na magpahayag ng mabuting balita, si Juan hindi nag-alinlangan na agad iparating ito sa kaukulang sa madla sa bayan ng Israel. Nanawagan si Juan na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ito rin ang katangian na napakinggan natin sa unang pagbasa ni Isaías. Si Isaías na nabi na ipahayag sa bayan ng Israel, hindi ang isang banta, kung hindi na sila rin manabi na balang araw darating ang Mesiyas na magdadala na magandang balita. Sa kanyang pananalita, winika niya, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mga kapatid, kung ito ang unang aral na ibinabahagi sa atin ng mga pagbasa, ako nakatitiyak na yamang ito ang unang araw ng ating paglalakbay. Naroon sa atin ang pananabik, we are enthusiastic not only to start
dami sa aginaldo. Subalit ang hamon sa atin, huwag lamang sana tayong magaling sa simula. Dapat tapusin natin ang anumang sinimulan. Dahil ang tunay na hamon, hindi sa pagsisimula ng gawain. Ang tunay na hamon ay kung paano tapusin ang gawaing nasimulan. Alam ng sino man, lalo na ng isang mag-aaral, sa unang araw ng klase, we are enthusiastic to see our friends, to see our classmates after a long vacation. Pero kapag sinimulan na ang pag-aaral, naroon papasok ang katamaran gumising. Naroon pumapasok ang katamaran na sana magkaroon ng ulan at baha para walang pasok. Mga kapatid, hindi ganyan sanang pag-uugali natin ngayong sinimulan ang simbang gabi na meron tayo. Tapusin natin anumang misyon iginawad sa atin. Ang ikalawang aral na letter E ay evangelize. Hamon rin sa atin na magpahayag ng mabuting balita. At sa pagpapahayag ng mabuting balita, naroon rin ang tungkulin na magpahayag ng totoo. Iyan ang napulot natin sa Ebanghelyo. Sabi mismo ni Jesus sa mga Hudyo, bilang pagkilala kay Juan, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Yan rin ang dala ng pangangaral ni Isaías sa unang pagbasa. Hindi lamang katotohanan kung hindi katarungan. Wika ni Isaías, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ito ang hamon rin sa atin bilang tagapagdala ng mabuting balita. Magpahayag ng totoo. Magpahayag ng makatarungan. Dahil sa panahon natin ngayon, ito ang hamon sa lipunang ating kinatatayuan. Kung maaaring makapagsinungaling upang hindi mapahiya, gagawin. Kung maaaring makapagsinungaling upang makapanglamang sa kapwa, gagawin. Mga kapatid, bilang Kristiyano, bilang Katoliko, hamon sa atin manindigan kung ano ang totoo, kung ano ang nararapat. Tunay na sa ating lipunan, may mga taong sadyang ginagamit ng kasamaan, instrumento ng kadiliman, dahil ninanais nila magpahayag ng kasinungalingan at manlamang sa kapwa. Ang mahirap naman sa atin na gustong mamuhay sa tama, mamuhay sa katotohanan, nananahimik ang ating mga bibig. Walang nagsasalita. Bakit natatakot tayo na ang totoo ipahayag? Bakit natatakot tayo na ang nararapat ipahayag? Kung tayo ay nasa panig ng liwanag, ang liwanag na iyan kayang supilin ang dilim. Subalit tunay rin na kapag ang mabubuti walang ginagawa, hinahayaan natin na ang masama mamayani sa ating lipunan. At iyan ang nangyayari sa ating bayan. May iilan, hindi lahat, iilan, na mga kawani tayo ng gobyerno, pinagsasamantalahan tayo. Lantaran naman at pinapahayag yan sa atin, kaya nga napupulot natin sa balita.
Halimbawa na lamang, baka di nyo alam, ngayong panahong ito, marami sa atin nag-aambag, nagbabayad ng PhilHealth. Tinaasan nila ang ating babayaran, pero mga walang ya. Bakit? Christmas party, gagastos ka ng 135 million para sa inyong mga empleyado, pero ang sambayanang Pilipino magdurusa. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Bilang mga mamamayan, huwag tayo magbulag-bulagan. Bilang mga mamamayan, huwag tayong maging pipi sa katotohanan at katarungan. Ang pondong iyan, hindi para sa mga taong nasa gobyerno para alipustain. Ang pondong iyan ay dapat nilang pangalagaan para sa taong bayan na mangangailangan pagdating ng araw na nagkakaroon ng sakit. Yamang binahagi ko sa inyo ang katotohanan iyan, anong dapat mong gawin? Manatili kang pipi sa nangyayari sa lipunan? Nasa sa atin iyan. Kasi iyan ang dahilan rin kung bakit maraming nagdurusang Pilipino dahil ang salita at aral na pupulot sa Ebanghelyo nasa loob ng simbahan, magandang pakinggan. Pag-uwi sa inyong tahanan, pagpasok sa pinapasukan, pagtayo sa mga lipunang kinabibilangan natin, ano ang tunay nating ginagawa? Nananahimik tayo. Hinahayaan na ang kasamaan manaig sa lipunan. Kaya nga hinahamon tayo. Unang araw ng simbang gabi, are you enthusiastic to proclaim the truth? Ikaw ba ay nananabik na ipahayag ang katotohanan? Ikaw ba ay nananabik na ipahayag ang katarungan? Mga kapatid, tungkulin ng isang nananampalataya sa Diyos na maging nasa panig ng Diyos. Ang nasa panig ng Diyos nagpapahayag ng kabutihan. Ito ang dalawang aral na napulot natin sa mga pagbasa. Enthusiasm and evangelization. Ninais ko na maging dalawang aral lamang ang mapupulot natin sa loob ng 9 na araw. Nang sa gayon, katulad ng isang pantalon, may bulsa sa kaliwa at kanan. Baunin ninyo ang isang salita, ilagay sa bulsa sa kaliwa. Ang isang salita, ilagay sa bulsa sa kanan. Pagdating na 9 na araw, mapupuno ang bulsang iyan, hindi upang alalahanin. Yan ay dapat baunin at maging tatak ng ating pagkatao bilang mabubuting Kristiyano na ginagampanan ang mga aral mula sa Ebanghelyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.